Yo, Kagindesses sa Female Casual Battle Rap Fan. Dito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Gagawin natin tong Jonas vs. Saint Ice. Bali lang dito ako nung live. Napanood ko to ng live. Pero ganito kasi, hindi ko siya napanood ng buo talaga. Kasi parang anong nangyari, tag-round 1 nila pinanood ko. Tag-round 2 nila pinanood ko din. Tapos parang nung time na yon, confident na ako na kay Jonas yun eh. Parang observation ko na kay Saint Ice eh. Ang haba niya mag-set up, ang tagal lumanding ng punch. Samantalang si Jonas, tawa kami ng tawa, sobrang benta yung mga pinagsasabi niya. 1-2-1, typical Jonas. Kaya parang naisip ko nun, kay ano na to, kay Jonas na to, matic na to. Kaya ang ginawa ko, nung third round, naupo na ako. Kasi nakakapagod tumayo sa Flip Top Live. Kung alam nyo lang guys, lalo, last battle yon, sila yung huling-huling magpa-perform. Parang sabi ko, matic Jonas na to, umupo na ako, nagpahinga na ako, gawa ng, syempre pagod na ako, at lasing na rin sa Flip Top beer, diba? Tapos, nung judging na, syempre, tumayo na ako, judging na. Yan, boto ng Urado, 3-2. Para kay Saint Ice. Nagulat ako nun kasi parang kala ko kay Jonas na yun. Kaya nga ako umupo, diba? Parang kampante na ako kay Jonas. So, kaya nagulat ako, bakit 3-2? Ganyan. Bakit 3-2? So, ngayon, paglabas namin ng event, isa kasi yun sa mga, sa mga gagawin nyo pag nanood kayo ng live, na paglabas nyo nung venue, doon yung pag-uusapan yung mga battle na nangyari. So, ganito ang nangyari. Si Papa Paul TV, shoutout Papa Paul, kasama ko siya noon, tsaka si Dodong Saipa. Sila, napanood nila buong 3 rounds. Ako, round 1 and round 2 lang kasi nga kampante na nga ako noon. E di yun na, nagbibigay na kami ng mga opinion, ganyan. And ang opinion ni Dodong Saipa and mga iba rin namin kasama noon, no? Yung round 3 daw ang pumatay. Eh, hindi ko nga napanood yung round 3, so hindi ko alam kung tama yun. Parang nanghingi daw ng word kay Enigma, si Saint Ice, na ipi-freestyle niya, tapos pin-freestyle niya yun. So, yung parang sinabi nga doon, yung round 3 daw ang pumatay dun sa battle na yun. At ngayon, first time ko siya mapapanood sa video. So, ngayon ko palang mapapanood kung ano ba yung round 3 na yun. Kasi umupo na ako nun eh, tapos nag-cellphone na ako, hindi ko na pinapakinggan yung mga lumalabas sa speaker. Ngayon ko pala siya mapapanood sa video. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout muna tayo mula dun sa last video natin. Ang last video natin is Sinyo vs. Apex, kung sino lang ulit unang lumabas. Shoutout kay J. Noel Gomez. Shoutout naman idol sa next vid mo, idol talaga kita. Heart. Thank you J. Noel. Thank you sa pag-idol sa akin. Shoutout kay Michael Angel Magtoto. What's up, madam? Kasing classic po ng mga battle yung pagre-reaction mo for me. Sobrang natural lang, no bias po, more on reaction video po. Always ko pong pinapanood ang mga pagre-reaction video mo. Pa-shoutout po from Occidental Mindoro. Shoutout kay Michael Angel Magtoto ng Occidental Mindoro. Sobrang na-appreciate ko po yung kind words nyo this morning. Thank you so much po. Shoutout kay Titi Wais. Hindi ko nagkabasa dito. Titwise? Woo! Sa wakas, pa-shoutout sa next video dati Kat, Laguna represent, sige sa Isabuhay Finals, hehe. Shoutout kay Titi Wise. Hindi ko alam pronounce to, twice. Titi Wise. Sige sa Flip Top Live. Yan. Thank you so much. Alright, simulan na natin. Tingnan natin kung ano ba yung round 3 na yun na pumatay daw. Ito dapat, pakinggan natin to. Isabuhay 2025, second side 14, unang banat, Jonas. Yeah. Yo, pagpasensyahan nyo na, hindi quality yung boses ko, pero laban pa rin, game! Siya si Ice Rocks na hindi sumikat kasi supot at OA. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice, hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga Ice for sale. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang, pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang, tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name? Nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Utang ina. Kaya ang tangi ko mga advice para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, Ice, palis ka sa ice ko. Ano? Gasgas na ba yung ice? Pues gagasgasin ko na gagasgasin yan at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Puta, nagpipredict ka ng kapredict-predict? Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka ng tungkol sa amin ha, magagaling ako sa'yo. Kasi nung laban nila ni Tardy, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre?
Anong gusto mo, St. Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Pag May point. to, ang pangit mo kalaban, hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo samaan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero huwag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa tao, hulaan ko, gusto mo akong matalo. Tungin. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong prani. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds, tangina, Madam Auring. Hula sa rounds, Madam Auring. Hula sa rounds. Bolang kristal. Panay hula ka sa rounds, tangina, Madam Auring. Sige, kung talagang magaling ka, hulaan mo na sa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Yes! Paano kung nagsalita si St. Ice doon? Paano kaya iuwi niya yan? Ni Jonathan kung nagsalita siya? Wala akong sinabi. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. St. Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Ganda nun. Icebreaker. Maganda yung ender niya. St. Ice ka lang, samantalang ako icebreaker. Ano ko pa kalupit ice, wala ka sa ice ko, ganon. Eh, yung mga nagustuhan ko, tsaka yung Madam Auring, bolang kristal, nanguhula, ganon. Feeling ko ano pa to eh, ito pa yung sinasabi nilang round na nagpapainit pa lang. Kaya wala pa akong gano'ng masabi. And yun, tingnan natin muna round 1 ni St. Ice. Napansin niyo yung banat niya? Pamilyar yung cadence, rhyming, tsaka tema. Putang ina, kaya pala kanina si lip cramp kalahati lang yung puwersa. Pues, wala kayo sa tangina, 2x2 pa din kayo dito, isa buhay na nga. Pues wala ka sa buong 2024 lumagari. Patay kayo sa akin parehas pare, kung gusto niyo yung 2x2 magkahati. Tapos yung sinabi niya mga Nagari. wordplay 2x2 is hati. ice. Sinayang ko doon, pangalan ko na ice. Ice lang yun. Oh. Pero ikaw malamig mamaya kasi ice blood cold. Ngayong gabi, ikaw may tulog sa atin tila binetching MP Light. Ngayong gabi, malalaman sino sa atin ang mas legendary ice. Sunog sa init na itong yelo hanggang tong gatas ma-sterilize. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. P-side game! Ganda nun. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. Pangalan ng event, second sight. Tapos si Jonas, may lazy eye siya. Banlag yung mata niya, 4 na paningin. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. P-side game! Kasi meron kang foresight. Pusipat ko madadaya mong galawan recently. Jonas, 4 lang paningin mo, yung sa akin 4 na milyon na parang TMT. Para makuha TMT ng ano yun? udyot agarang magpatawa. Pagsampa pa lang nito, siya'y sumasayaw na galawan mo masagwa. Tapos magpapakilalang, ako nga pala si Zaito. Yan ang galawan ng weirdo. Kaya pala malakasan yung meat mo galing sa lata ng nido. Magbabanggit ng WAC MCs. Si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before time madaya ka. Haba ng setup. Pwede ka sa... Kung ako overtime, ikaw before time madaya ka. Pwede ka sa politika, Jojo. Di pa nagsisimula, bumibili na ng boto. Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Oo, mind conditioning. Pinubulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions Ganda pa nun. yan. Ganda nun. Itong mata ginagatasan na parang katarata. Condition yung ulo. Oo, mind conditioning. Pinubulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions pa yan. Sa kada line. Kapag kapos sa halakha, ganyan mag-clown ang mga mime. Hindi makalabas sa box. Walang yatong isa buhay ngayong taon.
Ang daming bungal na kasali, ang dala. Ang daming bumala kasali. Ang dami na pustiso. Sino ba nakapustiso? Si Litram, Jonas. Judges, handa na ba kayo? Para manghusga dito sa rapper na, alam mo na, gumawa ka na reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Mas madami pang... Patunay lang na patunay lang na tao lang din kami. Ito POV lang nagre-reaction. Hindi naman kami battle rap encyclopedia para alam namin lahat Kaya pag di kami alam, ay sa pagmarunong kami, di ba? Itatanong namin sa inyo na, kayo guys, ano ba yung yung scheme na yung reference ng gano'n? Kahit nga si Looney, pagka-anime reference, hindi niya alam. Pag Mobile Legend reference, hindi niya rin alam. Tama lang yun na bilang nagre-reaction ka, magtatanong ka sa mga followers mo. And parang way din yun ng ng pakikipag-usap mo sa kanila na kasali sila dito sa ginagawa namin na to. Judges, handa na ba kayo? Para manghusga dito sa rapper na, alam mo na. Intro kasi ni ni Jonas. Andito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Yung ganun yung intro niya sa reaction video niya. Gumawa ka ng reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Mas madami pang ads kaysa sa nagigets niya na bars. Mas madami ka pang nanguyang chichirya, ASMR. Si Patas tsaka Looney, binibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Mga problema mo. Yun nga ang kagandahan kay kay Jonas Magaan yung aura ng reaction video niya Kasi kung ikaw, gusto mo yung talagang himay na maradagdagan ng kulubot yung utak mo pag pinanood mo reaction video na yun, dun ka kay Looney, kay Batas yan. Pero kung gusto mo lang yung parang chill ka lang, kunwari kumakain ka lang, ayaw mong gaano mag-isip, ganun. Si Jonas talaga, ang sarap panoorin ng reaction video ni Jonas. Kasi may mga din siya, yung mga adlib din siya napatawa, minsan, gano'n. Tapos pati ads, pinagtitripan niya. Ibang flavor siya na magigets ko kung bakit gusto siya ng tao, si Jonas. Set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Mga problema mo. Kaya mo sila maglambingan, ayok ka. Pag mabigat punchline, expert opinion niya, technical yun, technical. Wala man lang knowledge o mag-i-explain. Abangan nyo reaction channel ko. Unang battle, Wally versus TV Babe. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Ako lang, parang nabanggit niya na yun kanina Dito na naman ang mga rapper na tanga. Tapos inulit na naman niya. Eto hindi ko alam kung paano nagsusulat yung mga rapper Pero base lang din kung paano i-analyze ni Looney yung mga pinapanood yung break it down. Minsan may mga sinasabi siya na tulad niya, nabanggit niya na yung dito na naman tayo para musga sa rapper na tanga. Yan, intro. Nabanggit niya na yung intro kanina Pwede niya nang kung ano may sasabihin niya dito. Dinugtong niya na doon para smooth yung flow. Kasi nanggaling ka na doon So, dito naman tayo para manghusga ng rapper ng mga tanga. Tapos may sinabi ka, tapos biglang nandun na naman tayo sa intro na yun. So, parang mas okay kung ginawa niya ng paraan na parang si GL na hindi mo alam na nasa dulo ka na kasi sobrang organized yung pagkakasunod-sunod. Ganun. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Jonas, kapag judge ka na, ikaw ang pinaka-qualified. Pinakatangang rapper. At pasensya ka na, Bitrum. Siya din pinakakupal sa liga. Piruin mo, hindi pa nasipat yung video sa mismo na flip top, ang dami nang yung views nakikita. Anak ng kakalabas pa ng ginagatasan na ni Iho. Lalo pag battle ng kalaban, pasimpleng ita-down na niya yung stilo. Wala pang laban, binabanatan na parang presko ni Baron at ni Ibo. Pero bakit di halata, tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Yo, what's up mga parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper na tulig. Okay, enter. Teka, balik ko lang yun. Sa Nandito ender. na naman tayo para tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Parang dalawa lang rhymes What's up mga yun parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper Makinig. na tulig. Rapper na tulig. Round 1, Saint Ice. Ito yung sinasabi ko na parang
yung setup niya ang mahaba siya mag-setup. Tapos yun nga, ang tagal lumanding ng punches. Tapos minsan pag landing, walay din. Hindi ko nga alam kung valid ba itong sinasabi ko, no? Pero ito ay POV ng isang fan. Ako kasi naniniwala ako na ang battle rap is art. And sa art, lahat ng point of view is valid. O kunyari yung painting, abstract. Kung bata yung titingin nun, iba yung makikita niya. Kung matanda yung titingin, iba yung makikita niya. Kung nasa mental hospital yung titingin nun, iba yung makikita niya. May kanya-kanya tayong perception eh. Kahit gano'n ka kabobo, kahit kasing bobo ka ni, alam mo na, tapos tinignan mo yun, meron pa rin siyang meaning yung abstract na yun eh. Ganun ko nakikita yung battle rap eh. Na art siya. So, itong ginawa ni Saint Ice na to, kahit siguro, iniisip ko kasi, parang ako mismo nag-i-invalidate sa sarili ko na hindi naman ako rapper, wala akong experience sa pagsusulat ng battle rap. Although sa poetry, meron ako, pero ibang field kasi yun. Pero sa battle rap, wala akong experience sa pagsusulat sa battle rap. So, iniisip ko kung parang ako na mismo yung nahihiya magbigay ng opinion, gawa ng syempre, technical din to si Saint Ice, diba? Pero naisip ko nga na, yes, ang battle rap is art. So, yung magiging POV ko is valid pa din. Lahat ng POV natin sa battle rap is valid dahil isa itong art. So yun, ang gusto ko lang sabihin, alam mo yun, technical si Saint Ice, tapos ako na wala namang experience sa battle rap, magbibigay ako ng opinion ko, is valid pa rin siya as POV ng fan. Bali, ang POV ko sa ni Saint Ice na yun, ang haba niya mag-set up, tapos ang tagal lumanding ng punch, tapos minsan walay. Tapos alam mo yun, kasi parang nakakaantok na yun, nung time na to nakakaantok na. So pagka mahaba yung punches, parang lalo kong inaantok, ganon. While Jonas naman, yun nga, 1-2-1-2. Minsan may hindi rin malanding, pero nandun siya sa 1-2-1-2 na approach. Buong round 1 ni Saint Ice umikot sa reaction video. Buong round 1 ni Jonas umikot sa parang pang breakdown ng style ni Saint Ice. And angle-wise, parang mas gusto ko yung angle ni Saint Ice. Sa totoo lang, sa reaction video na yun. Pero, kung yung bilang nung parang sumuntok, yung tumagos talaga na linya, kay Jonas ako dun. So, round 1, bibigay ko kay Jonas. Bigay ko to kay Jonas yung round 1. Tingnan natin round 2, Jonas. Alam mo ba na, pakinggan natin. Bravo! Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Tangina to, kailan ko ba tinanggi, pre? Ha? Tangina to, tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tangina to, bobo. Kasi parang ako naniniwala ako yung ginagawa namin na to, nakakatulong din siya sa liga eh. Parang kind of promotion din to eh. Kung ako lang meron akong music video, sulat yung music video. Tapos may gumawa ng reaction video doon. Parang ako sa POV ko to, matutuwa ako. Kasi parang kind of siya eh, promotion nga siya. Makikita ko din doon kung ano man yung constructive criticism niya sa music video ko na yun. So parang ganun. Etong way namin na to na pag-reaction video, nakakatulong siya sa liga, gawa ng nakakadagdag ng promotion, and nakakatulong din siya sa fans, syempre, sa knowledge ng fans. Kasi, kahit ang dami namin nag-reaction video dito, guys, meron kaming kanya-kanyang, reference na magaling kami gumits. Naintindihan nyo? Kunyari, si Looney. Okay, Looney, tang-inahari ng tugma, Panginoon ng battle rap. Pero pagka usapang reference ng Mobile Legends, usapan ng mga anime reference, hindi niya kaya yun. Kasi hindi siya nanonood nun, hindi niya kinukonsumo yun. Pagka naman ang mga reference is about sa wrestling, boxing, yan, kay Zaki. Yun, magaling siya doon. Si Zaki din, hindi rin siya maalam sa mga anime reference, di ba? Kumbaga sa battle MC, may kanya-kanya rin talagang power. Ako masasabi ko kung saan ako magaling na reference. Sa mga pambabaing reference. Kasi ako, babae ako. Tulad nung laban ni K-Ram, parang binanggit doon yung IE. And hindi lahat alam kung ano yung IE. Pero since babae ako, alam ko yung IE. Yung sa pag nanganak ka, yung susukatin yung keme-keme root mo. Ang layo na pala nung sinabi ko, no. Pero yun nga, sinasabi ko lang is, yung pag-reaction video, kahit paano, nakakatulong sa kultura. So yun, tuloy natin. Tangina to, tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tangina to, bobo. Inanetos, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba? Ang ginaneto, ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saito, gago. Sa poster, pag nila sabi, ano yan, Saito na puti? Ang layo naman, Jonas. Ang pogi-pogi ni Saint Ulit, Ice. no? Mema ka dyan, ha? Round 2 game! Game! Boss,
Bukod pala kay Zendlong, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero mini-event mo pa. Hindi ko alam yun, issue na nasa sapakin. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Ibang klaseng pagkakataon. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutusan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo, lalabas kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo, ha. Nakuha mo pang humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinabi pa ng isa buhay. Ang swerte Bibigyan ka ng kamao. Nakuha Bukas mo palad pang tinanggap. humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Yeah. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang gagawin sa Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ang ina mo sa... Pero totoo nga yung sinabi niya. Ang taas ng expectation ng lahat kay Jonas. Kaya parang kahit ako nung natalo siya dito, nalungkot din ako eh. Siya talaga yung manok ko sa isa buhay eh. Isa siya sa manok ko sa isa buhay. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ang ina mo sa Ice nung laban nyo ni Unico, 6 minutes kada rounds mo. Puro ka kagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage kaya yung parking nasa pawan? Parking? Mirage? Puta, kaya ko pala yung ganto? Oo, yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya mamatayan kasi yung mga sulat niya raw komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalain mak. Kesyo, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, ibak nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Yes. Kahit bigyan ka ng magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago. O makinig sa wak mong payo, kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ang ginagawa niya. Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na kung karir ko hindi umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ah, shit. Kaya sige, mag-wordplay ka na, fuck. Fake joke. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural Saint Ice, yun lang ang kaya mong gawin. Anong ibig niya sabihin doon na yun lang yung kayang gawin na paulit-ulit? Yung pang-approach ba sa battle? Ganun? Kung paano bumattle si Saint Ice? So far, itong round 2 ni Jonas, mas malakas na to sa round 1 niya. Mas marami nang tumatama na punches. And napansin ko lang, no, medyo ano siya dito, medyo nag-technical siya ng konti. Medyo seryoso si Jonas dito sa part na to. Tama nga yung sinabi niya dun sa pre-interview na tinry niya. Ito pala yun sa round 2. Tingnan natin round 2 Saint Ice. Hati daw sila sa profit. Tanginan, lakas mo mang unse. Nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Malabo yun. Tsaka kahit Ay, sinabi ko sa sasabihin ko siya, okay. Okay, double meaning pala. Akala ko literal na kung paano yung kita ng flip top. Mas malaki yung kita na nag-reaction video. Hindi. Ano pala? Yun nga, dahil nga banlag si Jonas, kita doble. Okay. Tanginan, lakas mo mang unse. Nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Ang liit ang kita kasi chinito nga si Enigma, di ba? Tsaka kahit sinabi ko sasapakin ko siya, una sa lahat joke yun. Dapat alam mo yun. Pinabalik niya ako kasi alam niya gaano ko kalakas sa punching. Tsaka pinakitaan mo siya ng kama ko kasi gusto ko magka-pricing. O sige, mahal niyo to. Mahal niyo yan mga brad. Usapakan tayo, kakampi ko kayo lahat. Alam niyo naman yung
Emmy Light, di ba? Yes. Yung pinakasolid niyang kanta. Pero alam niyo bang may mga kanta din siyang pinamagatang? Cerveza, Yossi Ala, Agord. Okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan. Napanood ko yung breakdown ni Luli na kasama si Jonas. And sinabi ni Jonas doon na hindi niya alam na magva-viral pala yung kanta niya na MP Lights. Nung nag-viral yon, ginawa niya ng album, sinundan niya na ng iba pa, Yossi, ganun, etc. Lahat na ng bisyo. Cerveza, Yossi Ala, Agord. Okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan na mabigat. Guys, support na lang natin yung album niya, palabas na sa rehab. Kung yung kanta ni Zenlook sa Magnanakaw Pampagana, dito na kayo kay Jojo pang nang Jajan Jones ng asawa. May bago pa siyang kanta, galing sa Heart. Yung pamagat, Dede mo. Dede mo! Mahilig ka nga manggatas. Tagos sa dibdib, kanta mo. O gusto mo lang mag-trending ata kasi Dede Cash yun. Witty. Moves na lang yan. Pang sariling benepisyo. Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Cicinio. Puta, palagi nagre-reklamo, hindi daw sikat mga kalaban. Dapat na daw itapat sa legend to. Paano ka naman aangat, palagi mo lang tinatanga lahat pababa sa level mo. Pero may bars na siya. Di ba nulaban niya ni Plasma? Hindi ako nandudukot ng laman, pero nakuha ko loob nila. Sige. Pero pag dinukot mo ba yung laman loob ni Kuyang nakalinya, yayakapin ka na madla. Okay pala bars mo. Single meaning. Nakakatawa ka. Napapaghalata na yung common sense madalang sa kanya. Di kasi porke seryoso na banat mo, malakas na yung minention. Mataas na yung reception. Kasi mababa expectations. Ngayon listen up. Yung returns niya, di na nag-mature parang Peter Pan. Kung naging pera lang yung IQ, di ka makabibili ng mix and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1 yung sulat ko. Chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-to-1 and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1 yung sulat ko. Chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-to-1 to na set up kada 16 bars pero 16 punch mala. Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala. Mystica tapos greeting niya maging internal lagay critical kahit ang ninong niya magpapa-CT scan tapos sa spirit na mala Ancient One. Ang haba ng setup, tas ang konti nung ng reaction. Balik na natin. Talagay critical kahit ang ninong niya magpapa-CT scan tapos sa spirit na mala Ancient One. Spirit ng mala Agent 1? O kala Ano mo reference nun? trending natin last next week pa. Wala akong pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Replay finish. Bato sa iyo magpapagkulong malaki trick. Charles nakakamantay paggabuga parang... Parang naging naging dragging pa yung mahabang skim niya na yun. Hindi ko alam kung bakit. Nung live din parang yung etong flow niya na yan. Ninin na. Parang alam mo yun, hindi siya ganun kabigat. Parang ganun. Na... Ano ba? Kasi pagka nagpo-flow ka ng ganun, parang nagsiset ka na expectation sa tao, di ba? Yung sinasabi na anticipation, parang gano'n. Pagdating sa punchline, Agent 1, parang, okay, yun na yun, parang gano'n. Kaya parang maganda sana yung rhyme scheme. Ang ganda, ang linis. Kaso, parang naging dragging pa siya at some way. Replay ending na day last next week pa. Wala akong pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Yo!
Di pa Tapos tapos. sa'yo, magpapagulong malaki trip. Charles, nakakamatay paggabuga parang peking. Cards, maya-maya pa sa ulap naka AJ1. Yung ulo mo malapanay, basura mala Pepsi. Mana kay mahirap abutin baba ng Pringles. Can may magic kapag nagsispeed ng mala Jeffrey. Tamas bagay, nadalhin nyo ligaan. Basura mala Pepsi. Mana kay mahirap abutin Ano, teka nga. babuga parang peking. Cards, Second maya-maya cards. pa sa ulap naka AJ1. Yung ulo mo malapanay, basura mala Pepsi. Mana kay mahirap abutin baba ng Pringles. Can may magic kapag nagsispeed ng mala Jeffrey. Tamas bagay, nadalhin nyo liga alarik Riyam. Kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na multi-flow at punches jokes. Ano bang gimmick yan? Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si Lipram, napaka-basic lang. Yang kupas mo nagalaw ngayon butas na halatado. Halata naman na binasic niya lang. Pero, dahil walang reaksyon, parang wala din. Parang ganun. Siguro kasi nga, pagod na kami yan eh. Pag main event talaga nakakapagod eh. Tapos, alam mo yun, kasi Saint Ice kilala natin na, technical nga. Kaya parang nagiging, siya dragging pa siya para sa kanya. Parang ipok na Jonas. Pag wala si Lipram, napaka-basic lang. Yang kupas mo nagalaw ngayon butas na halatado. Di lumakas mga duramo. Lumakas ka lang sa tao. Ganda ng point na yun. Maganda yung point na yun. Hindi lumakas Doramo. Lumakas ka lang sa tao. Parang yung kalahati ni, yung umpisa ni Saint Ice, okay, maganda eh. Yun nga, yung parang, maliit kita ni Enigma, kasi nga chinito, tapos maliit kita, tapos sa'yo doble, kasi nga banlag. Maganda yung rebat niya na yun eh, pero nung pinerform niya na yung round 2 niya, naging pababa siya, naging dragging pa yung pag-rhyme niya ng ganun eh. Kasi walang nakuha reaction, sad. Parang kalahati ng round ni Saint Ice dito. Parang imbis na pag ganun. So round 2, bibigay ko kay Jonas yung round 2. Clear, kay Jonas yung round 2. Dito ko na naisip yung na, ay wala na, matik kay Jonas na to. Dahil nga dun sa parang last part ng round 2 ni Saint Ice, nung ko naisip yun, ay wala na to, okay na to, kay Jonas na to. Kaya umupo na ako niyan, kasi guys, pagod na ako niyan, at lasing ako sa flip top beer. Kaya naupo na ako, cellphone na ako. Tapos, alam mo yun, naririnig ko pa rin siya sa speaker, pero hindi ko na siya nadadigest dahil nga pagod ako. Bale, ito na. Itong round 3 nila, first time ko mapapanood kasama ninyo. Ngayon ko na ito mapapanood. Let's go. Galing, no? Ginagawa mo yung ginagawa ko dati. Ang lupit mo, pare. Basic pa nga eh. Okay lang. Making nga. Ang ina mo, pre. Grabe ka mambaon. Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Pangilan yan. Tagal nun. Kingina sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, na hinaharap. Ikaw, kinginang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Tandaan mo, ay, hindi ka uubra sa duling. Round 3. Ay, meaning nun. Galing. Mema lang. Tandaan mo, Ice, hindi ka Ice. Mata. Hindi ka ubra sa duling. Tandaan mo, ay, hindi ka uubra sa duling. Let's go. Round 3, game. Game. Di ba MMA fighter ka? Sige, isip mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pero fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview, kahala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting-ting-ting, Sleeping Beauty. Seryoso ba? Pero pre, marunong ka eh. Alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. Kahit pillow neck lang sana. Pang safety lang. Di mo tight. Matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin. Kasi walang AI. Kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain.
Susuntok-suntokin ko yung mukha mo. Kahit na dumugo pa, sasabihin ko sa management natin ikaw nanguna. Kupal. Hindi, joke lang. Hindi ako ganon. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Puta, anong mukha ni Jonas? Ay, kinilig oh, kinilig. Hindi, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tapos kikilitiin kita sa paa. Magpulo na. Maramang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Itong flip top, di na battle rap, comedy bar na. May puta kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta nagtatawanan din kayo. Yes. Kaya magulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi Kado. kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Pero ako naniniwala ko, kaya talaga ni Jonas to. Yung gantong style. Talino. Kasi kontento na ako maging patawa Pinili sa niya lang mga na hindi. tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Lahat ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinaya, kaya wala akong pagsisisihan. O kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Okay. Ngayon ko na pala itong round 3 niya. Para sa akin round 1, round 2, round 3, paano siya? Pag ganun siya, mas appealing yung round 3 niya for me. Paakyat nga, pwede din may round 1, round 2. Pero alam mo yun, among the 3 rounds, siya yung parang, yes, the best round for me. Nakakatawa yung tanggap niya daw matalo, pero wala na lang pansinan ng puta. Tingnan natin, round 3 ni Saint Ice. Tingnan natin. Ito yung sinasabi ni Dodong Saipa na ito daw yung pumatay eh. Tingnan natin Yung ko pa lang din mapapanood to, round 3 ni Saint Ice. Let's go. Invite mo backstage ngayon, ang gago mo masyado. Alam mo ba kung ba't ako natalo? Sinabi sa amin may bonus na balato kapag mabilis mo na natapos. Hindi lang nasabi sa akin na ikaw dapat yung panalo. Pero putang ina mo, championship yun. Ibig sabihin ako'y subok na nga. Kung magkapisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo. Habang suot mo pa. Badass. Huling ikot, flip-top game? Flip-top game? Anong feeling matanggal sa flip-top? Same. Tangina, ang sakit! Dapat ating battle lagyan natin ng bet. Yung matatalo sa atin matatanggal ka ulit. Nawala ako sa liga, gawa ng kulit. Kinailangan mag-grow up. Ikaw natanggal ka sa flip-top, tangina ang kulit, sa kadahilan ng banuka. Kung natalo ako dati, puta ayos lang mamen. Ikaw natalo ka kay BR nung di pa siya gaano kagaling. Ito makulit, may 10 years ka para maghanda sa rematch, puta talo ka pa din. Minamahal ng tao pagka 2010 yung feels. Yun lang hanggang ngayon, pang 2010, pati yung skills. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok? O yung itlog ni Enigma? Ano? Ang ina mo? Siret? Ang sagot? Siyempre, yung pagtitiwalig niya. Kasi flip-top lang tayo. Enigma lang ang sakalam. Ten. Tangina, sinasabi palagi pag judging, di ba pati kanina, sa pakisama siya lamang. Ako naman nagtataka, bakit hiya di niya ramdam? Tulad nung sinumbatan mo si Plasma, kesyo di dinipend yung ngalan niya.
Puta, kamusta kaya yung nag-aambag sa rason kung ba't yung flip-top hate lumalala? Pero ginawa mo lang yung practical. At men, bilang family man, Hindi abot malandi. kita. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kaya naman, next angle na. Next angle game. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zenlook tungkol sa siomay. Dun siya nag-rise. No! Rice cannon, rice. Siopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pussy inside. Nasa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang Darwin, kanilang Charles inner Darwin. child. Gamit ang stilo daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang kanilang inner child. Gamit ang stilong nostalgic. Pwes panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, malak freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, Eto na. pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Okay, ito na. Ito na yung sinasabing pumatay. Tingnan natin kung mamimit yung expectation ko para mapatay talaga yung rounds ni Jonas na yun. Bote. Yung? Bote. Bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Pakshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Oo, maglaban na lang kayo ni Basilio. Yun lang yung bote? Isi- Yun lang sa bote? Tingnan natin, baka may bote pa. Baka babangitin niyo ulit yung bote. nyo. Total, dream match mo nga yun. Ako na bahala kay Zaki, Katana, Carlito, kay Lipo, kay Crick dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang vision pang champion. Yang mata mo, parang dahil sa Squid Game pag naghahanap na siya. Pues regalo ko sa'yo, kapaong total gusto mo tao sa'yo nagdadala. Basag lahat Ganda nun. kayo. Kahit sinong tumayo sa harapan mo, malalaglag. At ako matitira sa dulot, magbabasag ng alkansya. Pagkat yung TF mo, Malalaglag alkansya? mas mataas nga yan. Kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap, pero magastos mabigo. Ang ina mo. Kaya mamaalam ka na kay Lipram. Malakas ka lang sa balimbingan. Kaya ko pampalawak ng isipan hanggang pangtawanan hagikdikan. Kaya ko mawasak pandiinan o classic matchup na dibdikan. Ang di ko lang kaya magka-chance ang magka-champ ang ating liga na walang paninindigan. Balimbing! Yun na yung bote? Akala ko ginawa niya ng mahabang scheme. Akala ko ginawa niya ng mahabang scheme yung bote para mapatay yung buong rounds ni Jonas. Yun na yung bote? For me parang yung idea na plastic ka na, wala ka pang laman, para sabihin yun sa isang bote, sobrang lang siya, average lang siya, madali mo siyang maiisip eh. Yun naman usually banat sa bote, di ba? Plastic, walang laman. Ina-expect ko, mahaba yung bote na scheme. Pero yung thought na bote, na, alam mo yun, marami siyang ma-word associate sa bote, yung ganun ba? Ganun yung na-expect ko. Hindi niya na-meet yung expectation ko. Ewan ko, bibigay ko siguro yung, kine-question ko tuloy yung sarili kong opinion ngayon. Ito kasi nafe-feel ko eh. So, ito yung sasabihin ko. Yung round 3 kay Jonas pa din. Kay Jonas pa din. Tara, tingnan natin judging. Tingnan natin kung meron ba akong kamukha ng boto na all 3 rounds Jonas. Tingnan natin. Second side 14! Jonas vs. St. Ice mag-against Pambeses para sa alam pareho! Yeah. Maraming salamat sa inyo lahat na mga kasama natin. Kita-kits tayo sa mga susunod na event. At mga susunod na Ay, kalaban, si Zaki 3-2 Pag-iay para kay St. Ice. 3-2. Tapos, tingnan natin judging. Kahit isa lang. Isa lang na may kamukha akong judging. Ay, may kasabihin si dito na nalangkot sa St. Ice.
Para kay Zaki. Thank you, shoutout sa akin, pinaka-mamahal ng asawa, mga giling dumala. Shoutout kay St. Ice, Lubicon. Shoutout kay Kuya Kibs, love you Kibs. Salamat po kay Enigma. Kaya. Halata pala sa body language ni Saint Ice na may gusto siyang sabihin. Yan. Yo. Last message, palitan mo po Kaya yan. wait lang, nag-times 2. Gusto natin yung times 2. Normal lang, boy. Normal. So ano sabihin? Gusto ko nang sabihin sa lahat ng mga nag-hate, condolence. Zaki. Parang Hershey sa akin, bars after ng milk. Milk, Jonas, chocolate Zaki. Ganda nun. Yo, fruits. Sana sinali niya yun sa ano niya? Sa skim niya? Sa battle mismo. Ako sa bumoto kay Ice Rocks, ay kay St. Ice. Bale, round 1, binigay ko na kay Jonas, as 2 entry kay St. Ice. Yo, damn, sobrang dikit ang bagal actually. Round 1, dikit lamang si St. Ice. Round 2, dikit lamang si St. Ice. Round 1, Jonas, diba? Round 2, St. Ice. Round 3 talaga nagkatalo para sa okay yung ginawa ni Jonas doon. Pero round 3, ang ganda ng bawi ni St. Ice. Parang, siyempre, maliban sa freestyle, solid naman yun. Pero, lalo na yung kantang gitna hanggang solid eh. So, doon naging malinaw na si St. Ice. Pero yun, sobrang dikit na laban na. May mga, ang daming lines na underrated, pero sana mas maano sa video. Pero yun, isa sa paborito natin ko rin to, St. Ice. Grabe, ang hirap nun. Sige nga. So, parang in-expect ko kasi nung una si Jonas yung nag-dominate. Bago yung Ay, may underdog effect si St. Ice. Yung round 1 yan, technically, para sa akin, siksik na yun. Pero nahabol ni Ice. Pero hindi ganun ka-solid na tulad ng ginawa ni Jonas. Kasi meron siyang pinarga bago matapos yung round niya. So, kay Jonas yun. Tapos yung round 2, wala, hindi nakita ni Ice kung gaano siya ka-technical. Though may mga balance si Jonas na hindi ko nagmamarka ng onde, pero mas nangibabaw yung magiging technical ni Ice. Tapos yung round 3, kala ko si Jonas na yung mangingibabaw talaga. So, tawag dito nadali ni Ice ng technicals pati yung impromptu. So para sa mas umanga ako dumating kay Ice. Yo, as nga pala, Okay. para sa Wala Local Talents. Mga Jonas na to. Ang binoto ko si Jonas kasi para sa akin, mas naging siyang epektibo dun sa mga dala niya. Kasi yun parang naging siya, yung style clash din. Kumbaga, sinasabi niya na kaya niya rin gawin yun, pero hindi niya ginagawa. Tsaka yung parang may yung mga punto na gusto niyang palabasin na dun sa mga sinasabi niya about dun nga sa mga pagbabars. Although, kahit din naman ni Jonas yun, tapos yun dun sa kabila na hindi. So, dito ako sa mundo ko, pare sila ng kaya gumamit ng ng sandata nila na yun. Pinakita lang ni Jonas na ganito kita papatayin. Parang ganun. Kaya parang yun yung naging sa akin kay Jonas na kaya siya yung binoto ko. Yun, all 3 rounds. All 3 rounds din siya. Para sa Ang men. binoto ko si Jonas. Siguro iba-iba naman ang days. And Yes. Siyempre, ako, more into technicals ako, pero mas nakita ko na naig ng round 1 and round 2 si Kuya Jonas. Nakuha ni St. Ice yung round 3, pero hindi siya enough para matabunan yung nagawa ni Yun Kuya nga Jonas yung sa 1 and 2. So, mahirap siya kasi Parang sa akin nga kasi yung bote na average, lang siya eh. Alam mo yun, hindi siya, para sa akin lang hindi siya ganun kabigat. Mabigat pero alam mo yun, hindi siya yung na-expect ko na pampatay talaga ng buong rounds. medyo lamang talaga si St. Ice sa round 3. Sa 1 and 2 kasi hindi masyadong malaki yung lamang ni Kuya Jonas, pero nakuha niya Yes, yung 1 and 2. So nag-base na lang ako per round. So 1, 2 Jonas, round 3 St. Ice, so Jonas. Yan. Okay. Nangangalay na ako, mag-end ga ako. So yun guys, wala na akong sasabihin, gusto ko nang mahiga. Kung mabot ka pa sa part ng video na to, don't forget to like, comment, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood! Peace out!